Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinuong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa'yo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na yon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga nagsisisi at di na babalik sa gawaing masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop balad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi niya sa kanila, at alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas silang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang buhay po ng isang Kristiyano ay isang paglalakbay. Tayo pong lahat ay naglalakbay. Kailan nagsimula, mga kapatid, yung paglalakbay natin? Nung tayo po'y binyagan. Not on the day that we were born, but on the day that we were baptized. Naalala niyo ba yung araw na, alam niyo birthday niyo? Siyempre. Pero alam niyo ba yung baptismal day ninyo? It's another birthday. Dapat alam niyo yun. No? Kung hindi po, tingnan niyo yung partida bautismo ninyo. Kung kailan kayo bininyagan. Ako po, naalala ko, bininyagan ako, October 13, 1983. A few months after I was born. Kaya po mga kapatid, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, meron pong 3 tagubilin ang ating Panginoon na nais kong pagnilayan natin sa gabing ito. Dito po sa ating Ebanghelyo, narinig natin na isinugo niya ang 12, pero meron siyang mga pointers. Marami siyang pointers, pero may 3 significant pointers. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng lukbutan, huwag kayong magdala ng salapi, huwag kayong magdala ng pagkain, pero magdala kayo ng tungkod. Para saan po ang tungkod? Pag kami gumagamit ng tungkod, para saan yon? Para maalalayan siyang maglakad. Kung ang gumagamit ng tungkod ay medyo may edad na at medyo unstable na, to give them stability, they should have a cane. Para saan pa ang tungkod? Ang tungkod ay para sa proteksyon. Nung araw, mga kapatid, kung hindi ka pwedeng magdala ng weapon, ang dadalin mo ay tungkod. Kapag may ng hablot ng bag mo, bambuhin mo. Kasi may dala ka. So mga kapatid, ang binibigay sa atin ng tungkod ay stability, binibigyan tayo ng protection, binibigyan tayo ng isang bagay na maaasahan natin pagdating ng pagkakataon. At ito pong lahat na ito, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Depend on me while you are journeying through life. Kaya sinabi niya, mga kapatid, huwag kayong magdala ng damit, huwag kayong magdala ng pera, huwag kayong magdala ng pagkain. Naaalala niyo po yung sabi ng ating Panginoon, hindi ba ang mga maya ay pinagbibili ng 2, 1 pera? Hindi ba ang mga bulaklak na nakikita niyo ngayon na napakagaganda, na kahit si Solomon ay hindi nadamitan ng ganyan, pero dinamitan ng Panginoon and then the following day susunugin, binibigyan ko ng atensyon, paano pa kayo? So sa ating paglalakbay, mga kapatid, ang gusto sa ating i-inculcate ng gospel, we depend on God. Iba po yung dependence sa despondency. Sa English po may dalawang salita. Dependency and despondency. Pag dependent ka, nakaasa ka. Kapag despondent ka,
para kang si Juan Tamad. Ano pong ginawa ni Juan Tamad para makakain ng bayabas? Ngumanga sa ilalim ng puno hanggang sa malaglag ang bayabas. Ang gusto sa ating ibigay na aral ng Ebanghelyo, mag-depend ka sa Diyos. Pero tandaan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. We should always make an effort. At yung mga hindi na natin kayang gawin, isalalay natin sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, isinusugo ko kayo dalawa. Kanina po, hindi ko mag-a-advertise ba ako? Kumakain kami diyan kanina sa sa Super Bagnet, no? At meron nagkukuli na 2 Mormon kung kakain sila o hindi. Eventually, doon sila kumain sa Kinasal, doon sa katapat. Ang Mormon, makikita nyo, ilan sila lagi? 2. It's either 2 puti, 1 itim, 1 puti, o 1 brown at 1 puti. Pero lagi silang 2. They follow this precept literally. Pero mga kapatid, ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, sa ating paglalakbay sa buhay, kinakailangan may kasama ka. Ano po ang sabi ng Panginoon nung nakita niyang si Adan ay nag-iisa? Ang sabi niya, hindi mainam na ang tao ay nag-iisa. Kaya nilikha si Eva. Kinakailangan sa paglalakbay natin sa buhay, meron tayong partner, meron tayong kaibigan, meron tayong aagapay sa atin sa mga panahong kinakailangan nating hindi maligaw ng landas. What are Christian friends for? Para saan ba ang Kristiyanong kaibigan? Ang Kristiyanong kaibigan ay naririyan para kapag ka naliligaw ka na ng landas, akayin ka niya pabalik doon sa tamang tatahakin mo. Ang mga kapatid, hindi ibig sabihin na kapag ka marami ang kaibigan mo, okay ka na. It's not always the case. Minsan, we only require a few friends, but those friends must be true. And those friends must be God-fearing. Paano tayo papayuhan sa buhay ng maayos kung ang mga kaibigan natin ay hindi naaayon doon sa yung hindi naaayon sa isip ng Diyos, yung gustong mangyari. Kaya always choose your friends, mga kapatid. Alam ko pong alam nyo ang tama at mali. Alam ko pong alam ninyo kung sino yung mga kaibigan na dapat nating samahan at yung mga dapat nating iwasan. Be with friends that will help you, but that will help you be holy. Okay? And lastly, mga kapatid, ang sabi dito sa ating Ebanghelyo, pagbagin ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ngayon po, nagsimba kayo. Yung mga suot nyo bang tsinelas at sapatos ay ipapasok nyo sa kwarto nyo, sa bahay nyo? Yung iba pinapasok. Pero ano mangyayari? Pag nagpaaka sa loob ng bahay at naramdaman mo na yung dumi, walis ka pa. Ibig sabihin, huwag nating dalhin ang dumi habang tayo naglalakbay. Huwag nating dalhin ang negativity kapag tayo naglalakbay. Sa atin pong Ebanghelyo, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, kapag ka merong hindi tumanggap sa inyo, ano bang dala-dala nila? Good news. Kapag ka hindi tinanggap yung good na dala ninyo, pagpagin nilang ninyo yung alikabok, pagpagin ninyo yung dumi, and then move on. Marami sa atin, mga kapatid, sa buhay na ito, hindi makamove on. Nakamove on na ba kayo? Nakamove on na ba kayo sa galit? Nakamove on na ba kayo sa negativity? Nakamove on na ba kayo sa sama ng loob? Nakamove on na ba kayo sa lahat ng dumi at masama na ginawa ng ibang tao sa inyo? Kung hindi pa, ipagpag natin ang ating mga panyapak. Nasubukan nyo na bang maglakad ng may kimpal-kimpal na putik sa sapatos? Mahirap. Kung nakatsinelas ka at may putik ang tsinelas mo, hindi lang yung putik ang mararamdaman mo, pati yung mga bato sa ilalim ng iyong paa at mahihirapan kang maglakad, mahihirapan kang maglakbay. So sa ating paglalakbay, mga kapatid, huwag nating hayaang kumapit yung mga maruruming bagay na yan sa ating mga
sarili. Iwanan natin doon at tayong mag-move on. Mahirap magpahayag ng salita ng Diyos kung puno ng dumi at negativity ang ating mga puso. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa buhay, ito po ang tagubilin sa atin ng Ebanghelyo. Si San Marcos po mga kapatid, maikli lang siyang magbigay ng mga story. Pero yung mga stories niya kapag kahinimay natin, malalim at effective. Ito po ang ating pagnilayan sa gaming ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayong magampanan natin ang misyong ibahagi ang mabuting balita bilang Katolikong Pilipino. Ang atin pong itutugon, samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga pari at misyonerong nagpupunyaging ipahayag ang Ebanghelyo, naway magbunga ng mayamang ani para kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Kabilang mga anak, pataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga taong nabibigatan sa buhay, naway makatagpo ng kagaanan sa pagmamalasakit ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga yumao, naway magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Amang maawain, nagtitiwala kami sa iyo. Gawin mo kaming tapat sa Ebanghelyo nang kami maging isang bayang ikararangal mo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa Pito, sa puso, doon kami sa Kristo, at ang pinangan namin sa pinagabang buhay na wala. Kami sa Kristo, ito po ko parusa sa kasalanan. Alang sa pagpagpapagpapag sa pagpapagpapag. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.